Yan na. Yan oh, sobrang ingay po nila oh. Nandito sa loob guys oh. Grabe oh. Narinig niyo po yan oh. Ayan. Itik na talaga. Wow. Oh. Yan na po. Hello, good morning. Ayan na guys oh. Good morning. Good morning. Yan na oh. Sobrang nalaki nila. Good morning. Good morning. We're going to Pono Duck Farm. Pono Duck Farm. So guys, ito kami ngayon sa kanilang place. Papasok kami sa farm. At mamaya makikita nyo po ang kanyang setup na naman. No? Update po to sa mga hindi naka-update po yung previous vlog natin. Yung farm na ito is located sa Inawayan, Turil, Davao City, Mindanao, Philippines. Kompleto. Sa tapos sa lahat ng nakapanood sa ating video no, tsaka laging nagsusuporta po sa channel natin, Itik Farming Davao. Ayan na naman tayo po. So yan yung aming activity today. So see you sa farm. Ganda ng area. Yan. Shout out Engineer Noel Puno, sir. Masarap po mga dragon fruit. Masaya dito. Tagal tayo hindi nakabisita. May kambing na. Nilubian niya tayo. Ayan. Panoorin nyo to guys. Tingnan nyo po ang kanyang lagoon sa right side. Medyo anong isali yan. Yan yung lagoon. Yan po yung lagoon na pagka malakas yung ulan, aapaw din dito sa kalsada. Yan po yung lagoon. At papasok na kami. Ang tubig dyan yung sa taas, may tank sa taas po. Kita niyo po yan. Yan po yung imbakan ng water. Wala, ang init ng ano. Sana nainitan ang kambing. Yung imbakan ng water. So good thing yung downspout na yan sa isang building, yan orange na yan. Yan na yung pinagawa ni Sir Noel para po sa tubig, pang pondo, iipon dyan. Yan yung tangke, nandito na. Yan yung tagi kuha ng water. Tingnan niyo po. So yan. Dyan yun. So galing, imagine mo yan, galing po sa labas, sa baba ng downtown city proper. At dito dinadala po yung water. Pakita mo po yan yung water na yan. Diba? Yan, nakita yung sasakyan. Yan. Yan po yung sa water. So dito tayo mag-park. So dito na tayo. Dito tayo. Parang may edit tayo na farm. Sige. So once again, good morning. At tanghali na pala, it's 12 noon, no? So dito tayo ngayon sa farm ulit. Farm ni
Engineer Noel Puno. Once again, papakita namin yung development dito, yung progress guys, kasi po yung last 2 weeks ago ay may nabili silang mga RTL. So I think mga around 200 heads. So titingnan natin ngayon kung ano na pong kalagayan. Tara, let's go. Medyo sobrang init po. Sobrang init po talaga. No? Yun, so dito na po ang kanyang, ito po yung nabili nila na mga lumalaga, pero nakapangitlog na dito doon sa mga first owner, no? Nakaitlog na po to, pero iwan ko kung na okay na ba siya, kasi yung pag bilhin na nito, sobrang payat po talaga. So ngayon na-rehab po nila at ito na po yung resulta. Okay na, mataba na. Tapos sinabi ni Sir Tony kanina na yung supervisor dito ay nagbibigay na ng itlog, 8 piraso po. So di ba, meron na pong blessings. Yan po. Ito po yung, again, ito po yung bagong nabili na na-rehab po, galing po sa isang farm na hindi po na maintain. So dito po nila nilagay. Ito naman din po yung pangalawang itik. Dito ka, please. Yan po yung nauna ng 2 weeks na binili din ni Sir Tony o ni Sir Noel, Engineer Noel Puno. Ito po guys, ito po yung sanay po sa mga tao. Pagala po kasi ito before, sabi ng supervisor, tapos yung binili nila ay dito nila nilagay, kaya hindi masyadong mailap sa mga guests katulad natin, no? So yan, makikita nyo po yung kulay kaiba, halo-halo po. Ang tawag po dyan sa amin is chapsoy, no? Chapsoy po yan. Sa Manila yata, I think is patiros, no? Lugar yata yung patiros, no? Pero pinangalan natin ng itik. Yung kanina, yung isang room, yan po yung itik Pinas, no? Itik Pinas. Ito is chapsoy. Now, ang next nating ipapakita, yung pinakamalaking building na nandun sa dulo, ay yun po yung 2 months old na mga itik na pure itik Pinas F1. Papakita namin yun, galing po yun sa atin yung mga ducklings before. So yun, puntahan natin guys para makita nyo po yung sit up na naman doon. So update po to sa ating ginagawang video o mga itik na sinupply natin. Yan po, oh. Ginagawa lang ng painuman, yan lang po. Pero syempre, dalian na natin para sobrang init po kasi. Let's go. Patay yung mga sagbot po dito, yung mga damo po. Sobrang clear na po. So dito nila nilapag ng pagkainan. Alam nila yan, tapos yan, medyo mainit. Sobrang init po. Sobrang init po. Tara, let's go. So guys, dito na tayo sa farm. So especially dapat may tayo pot bath, pero since wala naman talagang pumapasok dito except us, okay lang na walang pot bath. So as you can see, yan, i-review ko lang po tong kanilang sit up. Andito, unahin natin yung sa labas, no? Dito tayo. So kung may mga visitors, advantage po tong nakabakod kasi dito lang sila, no? Hindi na tayo papasok doon except here. And as you can see po, yung ang ginawa po nila dito ay naglagay po sila ng extender ng food, ng feeds. Ito po yung saging, no? Yung katawan ng saging, no? Dito, tapos
parang ginagawang merienda. At ito po yung painuman. Naka-standby po yung water. Again po. And may sarili po siyang valve, no? Yung floating valve po. So kung for example, mag below the level tong water ay kusang yan po. Ayan po. Tingnan niyo po. Angat ko ng konti. Yan. Kusang o-open po yung ano. Nadaloy po yung water dyan. So yan. Yan po yung setup. Bali dito po yung painuman. Papunta doon. At syempre ang ganda po ng setup kasi yung ulo po ng itik dito papasok galing sa loob, tsaka dito sila iinom. Aside from that, meron din po silang paliguan. So pinapalitan po to every morning. So extender, speaking of extender ng banana strum ba yan? Yung body. At tinitrain na po nila ng puhol, no? Puhol po yan tawag dito sa amin sa Davao. Yan po yun. So since may mga nakukuha na naman ng puhol dito, ay kung pwede ilagyan na po nila para to minimize o to cut the cost of feeds, kasi sobrang laki po yung feeds na nagastos ko na dito, na hanggang patining pa lang to. So nakita natin sobrang laki po talaga yung capital. So forward tayo dito. Yan naman po yung nauna nung dinideliver po natin. Mamaya papasok tayo dyan. Yan po yung 1,000 heads na 2 months old na pure F1 itik Pinas, kulay kayumanggi tsaka kaki. Ang laki niyan, ang lalaki niyan is kulay black itim. Forward tayo dito guys. Ano po dito? So itong pinaka-supply ng water dito, yung tubo, ito po yung main line po ng water na from tank, yung pinakamataas kanina, yung nakikita nyo po kanina, yung viewhan natin, yung sa entrance, doon po nagagaling yung water. Yun yung pinaka-supply dito sa itikan. Tara. Ang mahalaga po sa mga management ay yan po, yung yung monitoring. So yan po yung guys, ang point ko dito ay pag mag-itikan po, kailangan may mga kaakibat aside na may mga pillars po na kailangan natin i-consider. Una po yung capitalization, no? Yung capital po na ipoput up nyo before tayo mag-itikan. So sa itikan, ang aking estimate po sa ganitong setup, kasali na po yung capital ng ducklings nila, ay aabot po ng 450 pesos per head per duck. Okay? So paunti-unti hanggang mangingitlog, after 6 months po papapalakihin po yung itik. Yun po yung magiging capital. Pangalawa, consider natin yung management. Kaya po yung management, maganda po yung setup po talaga ng kanyang building. Yan. So naka-heli, madali siyang i-manage kasi po yung kanyang dyan mismo naka-slope, tapos sementado po yan, no? Semento po yan, concrete po yan. Tapos dun sa loob, papasok tayo mamaya para makita nyo yung quality po ng ating ducklings before at ngayon naging about to lay na. Makikita nyo po mamaya yan. So ito po yon. Pagka nandito, kita nyo wala po siya masyadong, kahit may langaw pa, pero wala na masyadong ipot dyan kasi na ini-sprayhan po yan every day. So forward tayo. Yung row na yan, yung room na po yan, yung galing po yan, at saka 1, 2, 3, yung kwarto na yan sa mga itik ay same age po yan guys, na magkasing edad po yan sila. Dito naman, yun yung po yung 2 months ha. Dito naman sa dulo,
ito po yung 3 months old. Tara. Tingnan niyo po yung 3 months old. Yan, yan yung mga 3 months old. I-off natin to para hindi masyadong nakuha ng water. Ano yung water? O, diba? Ito po yung 3 months old. 3 months old na itik. Mamaya titingnan natin yung body nila. Ang ganda po. Oh. So, yon, management. Ang pangatlo is yung feeds, no? I-consider natin po yung quality ng feeds. Guys, kung ano pong available nyo, kung ano pong alam nyo na magandang feeds, ayun po yung ano nyo, yun po yung gagamitin nyo. At pangalawa is dapat po ay may support system po yung feeds. Sabihin, meron po sanang technician yung nagbibinta ng feeds, parang support system para at least magka-partner po tayo dito. So, yan po. Hindi naman ako nag-promote ng feeds sa ngayon. Abangan nyo lang itong aking ipopromote. Ito ngayon, hindi pa. Pero, pagdating ng araw guys, may i-reveal tayo ng mga feeds na maganda. Tara. Sige. Since nandito na tayo sa end, papasok tayo doon. At sa makita nyo yung ating quality ng itik. Tara, let's go. At maganda po, saglit lang po, maganda po ang setup din. Yan. So, ang daloy po ng waste dito ay pupunta po sa buhos po ng dragon fruit. Diba? Hindi po, taba po ng dragon fruit dyan. Ganda po ng pagkaplano ni Sir Noel. Ika nga, totoong brilliant po, no? Kasi naman engineer, di ba? So, ang galing po talaga. Tara, pasok tayo guys. Galing, no? Ayan. So, ito po ang aginan po ng feeds dito. At yan, may bakod gate, small gate. So yan. So, tayo, ito yung 2 months old. So may feeding guide. $25 kilos per feeding times 2 per day. Ibig sabihin, itong roam na to, itong cage na to, ay nagkukonsume po to ng 50 kilos sa isang araw. Ito, sa 4 weeks old, no? Cage 1. So, ito po yung maganda, may management po talaga, no? Dahil po nakikita nyo natin po yung mga 2 months old, yung mga itik. Yan po 2 months old guys, no? Ito tayo. Itong mga itik na to, wala, parang kailan lang, no? Ano pa lang to eh, ducklings pa lang talaga galing to sa atin. Ngayon ang itik na talaga. So yun po yung itong pakainan, eventually i-change din nila ito. Mas maganda po, mas maraming pakainan para yung sa mga farms natin na binibisitahan ay effective yung maraming pakainan kasi hindi sila masyadong mag-agawan. Equal sharing tawag dyan, ma-share po lahat yung pagkain. Ito naman yung pangalawa. At ang linis po ng area nila guys, oh.
Tapos may ventilation yan sa taas. Nakanet po yan, oh. Yan sa gitna may black net po yan para iwas po sa mga predators na dyan dadaan sa taas sa bubong. Yan. Sobrang lamig. Tapos may CCTV. Yan. At yan po yung dito sa side ay yung sinasabi natin kanina, nabanggit na po natin na slope type po to. Yan. Yan po. Ang Itik Pinas ay sobrang mailap ng tao. Ano? Itong klase na to, mailap po talaga. Unlike yung isa, yung Pateros, okay lang, no, na may bisita. Welcome na welcome po tayo doon kasi walang imik. Sanay, halatang sanay na sanay po sila sa tao. So yan po yun, no. Sa ilalim po niyan may kanal po yan, guys, centralized. So bali pagdating dito papunta doon, centralized po yan. So talagang nakaplano itong building na to. So yan. Ito naman po yung 3 months old. Ito po yung 3 months old. At itong sa kabila, ito po yung 2 months old. 1 month lang po yung pagitan. Ano? Hindi na tayo papasok kasi sobrang ingay na po nila. So pangatlo po talaga ang big factor, no, ang quality po ng mga itik na dapat i-raise ninyo. Ang suggestion ko talaga is yung Itik Pinas, no. It's either F1, F2, yung F3 nga hindi na natin masyado yung napopromote kasi hanggang F2 lang tayo. So yan, basta kay Itik Pinas lang po, no. Pero itong nakikita nyo, guys, pure F1 yan, guys, ha. Oh, kita nyo po yan, pure F1 po yan. So magandang lahi ng itik. Ang magandang i-raise nyo para pagka dating ng panahon tuwing mangingitlog ay talagang champion po. Yan o, yan po yung 2 months old, ay 3 months old. Ang ganda po ng ano, mga katawan. Ito yung 2 months old, so matiling pa lang, no. So again, ganda yung may mga extender at syempre yung management. So hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa susunod nating video. At sana po masuportahan nyo. And please like and subscribe. At pakihit na po yung notification bell para sa mga susunod nating video ma-notify po tayo. This is me, Lee Songkip from Davao, Itik Farming Davao. See you sa next vlog. Bye-bye.
Hello. Sayang dah. Ay, napaganda, be. Ako, be.